Pag sinabi nating turon, ang unang pumapasok sa isip natin ay yung saging. Hindi ko first time kumain ito, pero nagulat talaga ako nung nalaman ko na pwede pala itong gawing turon. Kung ano itong tinutukoy ko, tara samahan niyo ko hanggang dulo dahil isi-share ko sa inyo kung paano pa gumawa ng ibang klasing turon. Gugulat nga kayo at 3 ingredients lang ang kailangan natin dito. Yun ay yung ating glutinous rice, flour, sugar, pati itong ating lumpiang wrapper. First, gagawa lang tayo ng filling at lalagyan lang natin ng konting water itong ating glutinous rice flour. Maglalagay lang din tayo ng konting asukal para magkakaroon ng lasa itong ating glutinous rice flour na ilalagay natin sa loob ng wrapper. Asensya na talaga kayo kasi hindi ako nagbibigay ng exact measurement. Lagi kong sinasabi na tansyameter lang talagang ginagamit ko sa mga niluluto ko. Kung wala kayong glutinous rice flour dyan sa bahay nyo at ang meron lang kayo ay yung glutinous rice, malagkit na bigas, ay pwede na yan. Ang gagawin nyo, saingin nyo muna or lutuin nyo muna dahil hindi naman yan maluluto kung hindi natin isasaing. Alam nyo, yung kagandahan dito sa ginagawa ko ngayon, hindi lang to pang merienda natin sa bahay. Kung gusto nyo magnegosyo, ay nako, pwede to be. Try mo. Sobrang dali lang nito gawin at 3 ingredients lang ang kailangan mo dito at meron ka ng paninda. Kung luluto ka nito tapos ipang tinda mo, medyo level up mo na lang din. Lagyan mo na lang ng konting sesame seeds sa labas para medyo presentable siya tingnan. So wala kasi ako makitang sesame seeds dito sa bahay at yan lang ang available lang din dito, kaya hindi ko na rin siya nalagyan. Pero kung meron, why not? Mas better. At sa wrapper po pala, kung mapapansin nyo, medyo makapal yung ginagamit ko dito. Doble po kasi yan. Sobrang lambot po kasi pag hindi siya dinoble. Tsaka iba po talaga yung crunchiness nung kanyang wrapper pag once na bagong luto siya kapag doble yung wrapper na ginamit natin. Next, punta naman tayo dito sa pagpiprito. Kailangan kasi ma-melt kaagad itong sugar natin para makut na maayos itong turon natin. Kaya yan, inuna ko na nga maglagay ng sugar pagkatapos ko nilagay itong mga cute na turon natin. Sure na sure ako na hindi lang talaga bata ang mahilig kumain nito, pati yung mga isip bata, magugustuhan nilang kainin ito. Kung bibili ka pa nito sa labas, I think mga 10 pesos ang isa nito, pero pag gumawa ka sa bahay ng worth 100 pesos, nako, mga 20 katao ang kaya mong pakainin dito. Alam nyo naman, sa panahon ngayon, kailangang maging practical tayo sa lahat ng bagay. Eh kung kaya naman nating gawin, why not? Tayo na lang ang gumawa kaysa bumili pa tayo sa labas. At kung may sobra man tayo dun sa mga ginawa natin, pwede naman nating ialok-alok na lang din natin sa mga kapitbahay natin. Extra income din yan. Tara, itry na natin kung gaano kasarap itong niluto kong turon na may malagkit na bigas na filling. Narinig niyo po yun kung gaano ka-crunchy yung una kong kagat? Masarap siya, lalong-lalo na at bagong luto siya at medyo sticky pa nga yung kanyang feeling. Alam niyo, less than 50 pesos lang ang nagastos ko dito. Tapos, may masarap na akong merienda. Ako, hindi ka nalugi dito. Try mo, be.